Dumiretso na si Sabrina sa kanyang trabaho at ginawa na ito ng maayos. Kahit naiiyak-iyak na siya ay nilaksan niya ang kanyang loob. Laging pumapasok ang bilin sa kanya ni Brenda na may mga guest talaga na idadaon ka nila at mababa ang tingin sa iyo. Kaya mo to, Sob. Pangit sila, maganda ka kaya laban lang. Pampalakas loob na sabi ni Sabrina sa kanyang sarili. Paglabas niya ng room 105 ay nakasalubong niya si Brenda. Girl, usap-usapan ka na naman sa baba. Ano ba nangyari kanina? Tanong sa kanya ni Brenda. Mamaya na tayo mag-usap. Magtrabaho na muna tayo. Kauta na ako ngayon. Baka mami madagdagan pa. Malungkot naman ang sagot ni Sabrina sa kaibigan niya. Sige, usap na lang tayo mamayang break. Tatapusin ko lang yung isa pang room na lilinisin ko. Paalam ni Brenda. Ganon din naman ang ginawa ni Sabrina. Pakiramdam niya pagod na pagod siya ngayong araw. Umpisa pa lang ng trabaho niya ay kumota na agad siya. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa. Hindi ang pangaalipusta ng babaeng iyon ang magpapahina ng loob niya. May pangarap pa siya sa pamilya niya at yun ang gusto niyang panghawakan araw-araw upang panghugutan ng lakas. Pagkatapos niya sa dalawa pang room na nakatoka sa kanya ay bumaba na siya sa locker room para magpahinga. Pagod na pagod man siya ay pilit niya itong pinaglalabanan. Nakaupo siya sa sahig ng maagaw ang atensyon niya ni Diana na biglang nagsalita. Pabida ka talaga no? Pumunta ka daw sa opisina ni Ma'am Gina at pinapatawag ka sa CEO's office. Inis na sabi nito kay Sabrina. Ang galing mo din. Kaya bago-bago mo dito pero ang dami mo na achievements. May nabibigay na sa'yo ng bulaklak ngayon naman. Pinapupunta ka na sa opisina ng CEO. Ang galing. Hindi malaman ni Sabrina kung papuri ba o pang-iinsulto ang sinabi sa kanya ni Diana. Ano bang problema mo sa akin? Kung nagagalit ka dahil naiinggit ka, malaki na ang problema mo sa katawan. Hindi kita inaano kaya tigilan mo ako sa mga pang-iinsulto mo. Kung inaakala mo na natatakot ako sa'yo dahil hindi kita pinapatulan, nagkakamali ka. Ayaw lang kita patulan dahil mahal ko ang trabahong meron ako. Pero kung hahamunin mo ako at hindi mo ako titigilan, sige, pagbibigyan kita. Mariin na sabi ni Sabrina. Napaatras si Diana dahil sa sinabi ng kaharap niya. Para siyang biglang nauhaw dahil nakita niya ang tapang sa mukha ni Sabrina. Bahala ka sa buhay mo. Sabi sa kanya ni Diana, sabay talikod at naglakad palayo sa kanya. Duwag naman pala. Mahinang ani Sabrina sa kawalan. Ma'am, pinapatawag niyo daw po ako. Yes. What happened? Bakit may guest na nagreklamo sa front desk at ikaw ang nirereklamo? Tanong ni Ma'am Gina. Binalot na naman ang takot ng buong pagkatao ko. Yung kabang nararamdaman ko kanina ay bumalik na naman. Nabunggo ko po kasi siya, pero hindi ko naman po sinasadya. Iniiwasan ko naman po siya. Nakatalikod po kasi yung guest. Kaya pagharap niya, sa cart po siya bumangga. Humingi po ako ng pasensya pero nag-hysterical pa din po siya. Nahihiyang paliwanag ko. Ganoon ba? Ipagdasal mo na lang na hindi mainit ang ulo ni Sir Vincent ngayon. Pinapatawag ka sa opisina niya. Ikaw pa lang pinatawag sa opisina ng CEO kaya kahit ako'y nagulat. Nag-aalalang ani ni Ma'am Gina. Nagpaalam na ako sa kanya at naglakad palabas. Kahit natatakot ay pinilit ko maging kalmado. Akala ko pa naman tapos na ang problema ko. Ngayon ay mas matindi pa pala. Wala ko nagawa kundi ang pumunta sa elevator at pindutin ng 10th floor kung saan nandoon ang opisina ng CEO. Ang tahimik ng lugar. Dinig na dinig mo ang bawat yabag ng mga taong naglalakad. Kahit balot ng takot ay lakas loob akong dumiretso sa opisina ng CEO. Magandang hapon po, Miss. Ako po si Sabrina. Pinapatawag daw po ako ni Sir Vincent. Sabi ko sa babaeng nakaupo sa gilid ng pinto ng opisina ng CEO. Yes, Miss. Hinihintay ka nga ni Sir. Saglit lang po at i-inform ko lang po na nandito na po kayo. Nakangiti na magsagot ng secretary sabay tayo at kumatok sa pinto. Narinig ko pa ang sagot ni Vincent na, "Let her in." Miss, pasok ka na po. Miss, sa tingin mo ba galit ba siya? Natatakot kong tanong. Hindi ko po masasagot yan, Miss. Pumasok ka na lang po at siya na lang po ang tanungin mo. Pinihit ko ang doorknob ng pinto at dahan-dahan kong ipinasok ang ulo ko para sumilip sa loob. Ano ba ginagawa mo? Bakit hindi ka pa pumapasok? Naiinis na naman nasabi sa akin ni Sir Vincent. Hindi na po ba kayo galit, sir? Pag hindi ka pa pumasok, baka tuluyan ako magalit. Sagot naman ito sa akin kaya mabilis akong pumasok at isinara ko ang pinto ng opisina niya. Nandito din pala si Sir Matt at si Sir Erwin. Magandang hapon po. Bati ko.
Nakatingin silang tatlo sa akin na hindi ko mawari kung nagagandahan ba sila sa akin o kung ano. Ang sir, may dumi po ba ako sa mukha? Nahihiya akong tanong sa kanila. Nothing. I'm just mesmerized by your beauty. Mabilis na sagot ni Sir Irvin sa akin. Muntik pa ako masamid ng sarili kong laway. Iniisip ko kung ano ba sa Tagalog ang sinabi niyang mesmerize kasi yung beauty lang ang naintindihan ko. Yain na nga, ang mahalaga may beauty. Sabi ko sa isip ko. Sir Vincent, may kaso po ba ako at pinatawag po ninyo ako dito? Diretsong tanong ko. Gusto ko na matapos ito dahil nararamdaman ko na malapit na ako mahimatay dahil sa kaba. Gusto ko lang sabihin sa iyo na iaawa sa sahod mo ang mga compensation na ibinigay ng hotel sa guest na nagreklamo kanina. Sagot ni Sir Vincent na ikinalaki ng mata ko. Ano ho? Sir, hindi ko naman po kasalanan yun. Narinig niyo naman po sinabi ng asawa niyang Kano. Bakit po akong magbabayad? Protesta ko sa kanya. Since ikaw nakabunggo sa kanya, sinasadya mo man o hindi, kasalanan mo pa rin iyon. Hindi ka ba nag-briefing na any complaint by the guest, whether you did it or not? Whether intentionally or not, it's your fault. And all the compensations given to them by the hotel are your responsibility. Paliwanag sa akin ni Sir Vincent. Magkano naman po yun, sir? Pinagpapawisan na tanong ko. Malamig naman dito sa opisina niya pero pakiramdam ko yung pawis ko'y bugal-bugal na. Kinakabahan ako sa pwedeng ibigay na amount ni Sir Vincent. Alam ko kasi na mahal ang pagkain sa hotel na halos isang buwang sahod ko na ang isang kainan nila. May iniabot na papel sa akin si Vincent at nanginginig ang kamay na kinuha ko iyon sa akin niya. Here's the bill. Ikaw nang tumingin. Sabi niya sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang sobre na may lamang bill. Dahan-dahan ko itong binuksan at napamulaga talaga ako sa nakita ko. Grabe sir, ano bang kinain nila? May kasama bang ginto? Bakit naman ganito kalaki ng bill nila? Halos mga 10 allowance na namin ito sa bahay. Seryoso ba? 6,000 ang bill nila? 2 lang silang kumain? Gulat na tanong ko. Sir, parang buong sahod ko na po ito. Paano pa po ako bibili ng gamot ng kapatid ko kung mapupunta lang sa pagbabayad ng kinain ng iba ang pinagpaguran ko? Nanlulumong sagot ko. Para hindi ka ma-charge, ayusin mo trabaho mo. Hindi pwedeng gagawa ka ng gulo pero ang hotel magsasuffer. Tingin mo, kung hindi siya binigyan ng compensation, titigil sa kakaputak ang babaeng iyon. Ang dami niyang pwedeng gawin para sirain ang hotel na ito. At pwedeng mas malaki pa ang mawala kaysa 6,000 mo. May diin niyang sabi. Kita ko na sa itsura niyang pagkainis. Tahimik lang din ang nakikinig ang mga kasama namin dito sa loob. Sige po sir, wala naman na po ako magagawa dahil nasa rules po ninyo yan. Mahina akong sabi. Bro, ako na magbabayad ng charge na iyan. Kung tutusin, bariya lang naman yan. Na shoulder ng hotel at hindi na kailangan ng i-shoulder pa ni Sabrina. Sabat naman ni Sir Irvin. That's not my point bro. Kung hahayaan natin na ang hotel magbabayad sa mga palpak ng mga empleyado natin, hindi sila matututo at mag-iingat. We're not talking about money here. What we want them to learn is responsibility and carefulness in their work. Pagdidiin ni Sir Vincent. Naintindihan ko naman siya pero malaki lang kasang 6,000 amount para bayaran ko. Wala na din naman ako magagawa dahil nakapagdesisyon na sila na babayaran ko ang 6,000. Wala sa sariling nagpaalam na ako sa kanila at dumiretso ako sa locker room. Kahit nangihina ay pinilit ko magtrabaho. Hindi pwedeng magpadaig ako sa problema. Hindi naman siguro nila ikakaltas lahat sa sahod ko ang bill ng buwisit na matapobreng babaeng iyon. Napakatakaw naman nila para mag-bill ng 6,000 sa pagkain lang. Nagpupuyos talaga ako sa galit kaya binato ko ang sapatos ko at nagulat ako nang biglang may umaray at nasapul ko sa mukha. Aray! Malakas na sigaw ni Sir Vincent. Napapikit ako ng mata dahil nakita ko ang galit sa kanya mukha. Mukhang katapusan ko na talaga. Napakamalas ko ngayong araw. Sir, I'm sorry. Sabi ko sabay tayo at lumapit ako sa kanila para kunin ang sapatos ko. Ang mga kaibigan niya na nasa likuran ay nakita kong nagpipigil ng kanilang tawa. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Ganyan ba ang ugali mo kapag napagsasabihan ka ng superior mo? Nanilisik ang mata na sabi niya. Kasalanan ko na naman po ba na sumunod kayo dito at aksidenteng matamaan ka ng sapatos ko? Ano po bang gusto mo, sir? Matuwa ako dahil kakaltasan ako ng 6,000 para sa kinain ng ibang tao. Kung pamilya ko po ang kumain ng halagang 6,000, baka ikatuwa ko pa. Pero hindi. Yung pinagpaguran ko, ibang taong nakinabang. Naluluha ko ng sabi. Hindi ko na talaga mapigilan ang hindi siya sagutin. Kundangan kasi hanggang dito'y sinundan pa nila ako.
Naglalabas lang naman ako ng inis ko dahil hindi ko matanggap na sa akin ibabawas ang kinain ng bruhang mukhang kuhol na iyon. Nakapag-asawa lang ng Kano, akala mo kung sino na ako makapanlait sa akin. Wagas. Ang may 12,000 para lalo ka magalit sa akin. Mariin na sabi ni Vincent. Nahiya pa po kayo. Kunin niyo na pong buong sahod ko at magharasay na din po ako. Hindi ako nagpapakahirap dito para bayaran ng kinain ng ibang tao. Meron din po akong pamilya na umaasa sa akin. Tatay at kapatid na may sakit. Ngayon kung dyan kayo masaya, edi go! Galit na galit ko na sabi sa kanya. Total magre-resign na din naman ako. Sasabihin ko na ang lahat ng gusto ko sabihin para makabawi man lang ng sama ng loob ko. Binuksan ko ang locker ko at kinuha ang bag ko. Wala akong panahon sa mga kagaya niyang walang awa sa empleyado niya. Maigi pa si Miss Garcia, marunong maawa sa tao pero isang ito'y malala na. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Sa tingin mo din, gusto ko pa magtrabaho sa kagaya mong walang awa sa empleyado niya? Bahala ka sa buhay mo. Sa'yo ng lahat ng sahod ko. Baka ikalugi mo ang 6,000 kaya iyon ang lahat ng pinagpaguran ko. Sigaw ko sa kanya at naglakad na akong papalayo. Hindi na ako dumaan sa backdoor. Dito na ako dumaan sa main door ng hotel dahil gusto kong humingi ng sorry sa taong tumulong sa akin para makapasok dito. Nakayuko ako habang naglalakad. Inaayos ko ang mga gamit sa loob ng bag ko. Sa inis ko kanina ay basta ko nalang isiniksik lahat ng nasa locker ko sa loob. Kaya mukhang sobrang dami tuloy ng laman. Sabrina, narinig ko sabi ng isang babae. Itinaas ko ang aking ulo para tingnan ko sino ang tumatawag sa akin. Napangiti ako nang makakita ako ng napakagandang babae na nakangiti din sa akin. Madam! Masaya ko sabi at naglakad akong papalapit kay Mrs. Gomez. Anong ginagawa mo dito sa hotel, Madam, dito po kasi nagtatrabaho pero ngayon po yung wala na akong trabaho. Sabi ko sa kanya at nakita ko na kumunot ang noon niya. Bakit? Ano nangyari at wala ka ng trabaho ngayon? Tinanggal ka ba nila? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Follow me at my son's office. Muli niyang utos sa akin. Pero madam, ako po kasang-kusang nag-resign. Paliwanag ko. At alam kong hindi mo gagawin iyon ng walang dahilan. Alam kong kailangan mo ng trabaho at walang dahilan para mag-resign ka. Sumunod ka sa akin at akong kakausap sa anak ko. Maring sabi ni Mrs. Gomez sa akin. Hila ang kamay ko ay naglakad kami papunta sa elevator. Kinakabahan ako dahil baka sila pang mag-ina ang mag-away at ayoko mangyari iyon. Sa lahat ng mayaman na nakilala ko ay si Madam lang ang sobrang bait kaya nahihiya ako. Pagpasok namin sa elevator ay ako na ang pumindot sa 10th floor. Malalaki ang hakbang ni Madam na naglakad palabas at tinatahak namin ngayon ang hallway papunta sa opisina ng kanyang anak. Good afternoon, ma'am. Bati agad ng secretary ni Vincent nang makita niya si Mrs. Gomez. Ngumiti lang ang ginang sa kanya at tumiradyo na kami sa may pinto. Sa kanya ito binuksan. Mom, what brings you here? Gulat na tanong ni Sir Vincent sa kanyang ina. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita niyang hawak ako ng kanyang ina. And why is she with you? Tanong niya habang ang mga mata ay galit na nakatingin sa akin. Bakit? Ikaw ba ang dahilan? Bakit siya nag-resign dito sa hotel? Diretsang tanong ni Madam sa kanyang anak. No, it's her decision to resign. Bakit ako sisisihin? Mariing sagot niya. Hindi siya magre-resign ng walang dahilan. Now tell me, bakit siya magre-resign? Anong dahilan niya? Since ikaw ang CEO ng hotel na ito, ikaw ang magpaliwanag sa akin kung bakit siya nag-resign. Utos ni Madam kay Sir Vincent. Gusto ko sumabat para sabihin kay Madam na okay naman na ako at tanggap ko nang wala na akong trabaho pero hindi ko magawa. We don't need to argue about this matter. Besides, she chose to resign. I think we need to respect her decision. Vincent, magpapaliwanag ka ba sa akin? O gusto mong makarating ito sa daddy mo? Okay, Mom. Relax. May nabunggo kasi siya na guest kanina at galit na galit ang guest. Kaya para tumigil na siya, binigyan ko siya ng compensation dito sa hotel. At ang bill ay i-charge ko sa kanya. Since siya naman ang dahilan kung bakit nagwawala yung babae kanina. Paliwanag ni Vincent sa mommy niya. Is that true, Iha? Baling naman sa akin ni Mrs. Gomez. Totoo naman po iyon, Madam, pero po kasi wala naman po akong kasalanan. Maski po yung asawang Kano, alam niyang wala po akong kasalanan. Yung Pilipina po ang bumunggo sa court. Saka, ang laki po kasi, Madam, ng 6,000 na ikakatas sa sweldo ko. Pero tanggap ko naman na po yun. Kaso ang masakit, ginawa niya pa pong 12,000 daw. So, ano pa pong matitira para sa pamilya ko? Hindi naman po ako nagpapakakubang magtrabaho para lang bayaran ng kinain ng ibang tao.
May malaki din pong pangangailangan ng pamilya ko. Kaya mas mabuti pa po mag-resign para makahanap pa po ako ng ibang pagkakakitaan at baka mas maging makatao magiging amo ko. Mahabang paliwanag ko. Kailan ka pa namin tinuruan ng manggipit ng empleyado, Vincent? Galit na sabi ni Mrs. Gomez. Kung sa'yo walang halaga ang 6,000, para sa kagaya ni Sabrina na nagpapakahirap para sa pamilya niya, ang 6,000 ay napakahalaga. I want you to fix this immediately. I want you to double her salary this month. Mautoridad na utos ni Madam sa kanyang anak. But Mom, I cannot do that. Reklamo niya. You can do that. You are the CEO. You can do anything you want. Muling sabi ni Madam. Walang nagawa si Vincent sa kanyang ina. Ang mga kaibigan niyang nasa loob din ng kanyang opisina ay tahimik lang na nakikinig sa naging pag-uusap ng mag-ina. Iya, halika. Samahan mo ako sa mall at ipamimili kita ng groceries para sa pamilya mo. At bukas, makukuha mo ang sweldo mo ng doble. Nakangiting sabi sa akin ni Mrs. Gomez. Nahihiyaman ako'y wala na akong nagawa pa. Hila niya na naman ang aking kamay na lumabas kami sa opisina ni Vincent at dumiretso sa kanyang sakyan. Bilib na bilib ako sa kabaitan niya dahil alam niya ang hirap ng mga maralitang kagaya ko. Minsan ko lang siyang nakilala pero masaya ako at natatandaan niya pa din ako. At ngayon ay tinulungan niya pa ako para hindi ako mawala ng trabaho. Madam, maraming salamat po. Akala ko talaga bukas wala na akong trabaho. Naiiyak kong sabi sa kanya habang lulan ng sakyan niya. Nagulat naman ako nang bigla niya na lang akong niyakap at pinunasan ng butil ng aking luha na dumaloy sa aking pisngi. Magkasama kami ni Mrs. Gomez ngayon dito sa mall. Nakakapit siya sa braso ko at masayang nakikipag-usap sa akin. Alam mo ba na pangarap ko magkaroon ng anak na babae? Kaso, isa lang ibinigay sa amin. Nakangiting ani ng ginang. Bakit po hindi kayo gumawa ng isa pa? Ang tipid mo naman po sa anak. Yung mga may hirap nga po anakan ng anakan kahit wala nang maipakain. Pero kayo pong mayayaman, madalas isa o dalawa lang pong anak. Ewan ko ba kung bakit si Vincent lang ang anak namin. Pagpasensyahan mo na ang isang iyon. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa kanya. Magaan ang loob ko sa iyo mula nung unang araw na makilala kita. Gusto ko yung araw mo na masayahin at sinasabi kung ano ang nilalaman ng puso mo. Masayang ani sa akin ni Madam. Naglakad na kami papasok sa loob ng mall at una namin pinuntahan ay ang isang mamahalin na Japanese restaurant. First time kong makapasok sa ganitong kaganda na kainan kaya talaga namang namangha ako sa mga nakikita ng mata ko. Ang mga pagkain ay nasa tapat lang ng lamesa at paikot-ikot lang ito. Madam, talaga po bang dyan lang kukunin ang pagkain sa umikot na iyan? Buong kuryosidad kong tanong. Ngumiti naman sa akin si Madam bago sumagot. Nakakatuwa ka talaga iha. Maupo muna tayo para maipaliwanag ko sa iyo kung paano. Agad naman ako umupo at umupo din si Madam sa harapan ko. Ganito yan. Itong maliit na monitor na ito. Ito yung menu nila. Dito tayo o-order ng gusto natin kainin. Kapag may napili na tayo ay saka natin ito pipindutin kagaya nito. Ebi avocado at ebi fry ang nakita kong pinindot ni Madam. Muli niyang in-scroll pataas ang monitor at umorder siya ng udong. Ikaw iha. Subukan mo din umorder ng sa iyo para sa susunod ay marunong ka na. Nakangiting utos niya sa akin. Komportable talaga akong kasama si Madam. Hindi niya kasi pinaparamdam sa akin na mataas ang agwat ng estado namin sa buhay. Totoo nga ang mga naririnig ko tungkol sa kanya na sobrang bait daw nilang dalawang mag-asawa at hindi matapobre. Sinubukan kong gawin ang ginawa ni Madam at umorder ako ng mga pagkain na sa tingin ko ay masarap. Dahil madalas kong naririnig na masarap daw ang ramen ng Japan kaya umorder din ako nito. Hanggang sa hindi ko namamalaya na madami na pala akong napindot na order ko. Naku Madam, pasensya na po, napadami po yata ang pindot ko. Nalupo kasi ako sa pagpindot. Nahihiya akong sabi. It's okay iha. Kung may matitry pwede mong iuwi sa pamilya mo. Madam, hindi ba po may girlfriend naman si Sir Vincent? Bakit po hindi siya ang inaya ninyo lumabas para makabonding nyo? Curious kong tanong. Iha, huwag mo na akong tawagin na Madam. Mula ngayon, gusto ko Tita Claudia na lang itawag mo sa akin. As per your question, kung bakit hindi, si Amira ang inaaya ko. Kasi hindi ko gusto ugali ng babaeng iyon. Pero dahil mahal siya ng anak ko, ay wala akong magawa kundi tanggapin siya sa pamilya namin. Pero kung ikaw mapapangasawa ng anak ko, sobrang magiging masaya ako. Nagulat ako sa sinabi niya sa huli. Naku po, tita. Mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyari po iyan. Hindi po ang kagaya ko ang papatulan ni Sir Vincent. Nahihiya akong sabi.
Ang pamilya ko hindi tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao. Kung ako ang tatanungin, mas gusto kita para sa anak ko. Dahil alam ko mapagmahal ka sa iyong pamilya. Higit sa lahat, alam mong makisama sa kahit na anong uri ng tao. Hindi kagaya ni Amira na walang alam kundi magpaganda. Napansin kong hindi naging maganda ang mood ni tita kaya mabilis kong binago ang aming usapan. Tita, ikain na lang po natin at baka hindi pa tayo matunawan kapag siya ang pinag-usapan nating dalawa. Pagbibiro ko, agad naman siyang tumawa at sumang-ayon sa sinabi ko. Matapos namin kumain ay inaya pa ako ni Madam sa grocery at totoo nga pinamili niya kami ng grocery. Hiyang-hiya ako dahil ang dami niyang binili para sa pamilya ko. Pang isang taong grocery yata ang binili niya at malaki-laki din ang binayaran niya. Madam, tita po pala. Maraming thank you po sa mga groceries. Ang laking tulong po nito lalo na po sa gastusin namin. May lalaan ko na po ang sweldo ko sa pambili ng gamot ng aking kapatid. Thank you po talaga at napakabait niyo po sa akin. Naiiyak kong sabi. Niyakap naman ako ni tita saka nagsalita. Alam mo ba, na dati, kagaya mo lang din ako. Isang simpleng dalaga na kumakayod para maitaguyod ang aking pamilya. Hanggang sa makilala ko ang aking asawa at siya naging tulay para maihahon ko sa hirap ang pamilya ko. Kaya ngayon na meron akong pagkakataon para tumulong sa iba, ginagawa ko. Alam ko kung gaano kahirap ang maging mahirap. Minsan hindi talaga patas ang mundo. Kahit na anong gawin mong pagpupursige, may mga tao pa din na gusto kang makita na nahihirapan. Kaya nagalit ako sa ginawa ng anak ko dahil hindi iyon ang turo namin sa kanya. Tita, salamat po ulit sa treat niyo po sa akin. Diyan na lang po ako sa kanto bababa. Papasok pa po kasi doon ang bahay namin. Sino magbubuhat ng groceries mo? Hindi mo yan kakayanin dahil mabigat. Pag-aalala niya, madami naman pong tambay dyan, magpapatulong na lang po ako sa kanila. Nakangiti kong sagot. O siya, sige, ikaw ang bahala. Basta bukas, pumasok ka sa hotel at araw ng sweldo ninyo bukas. Sisiguraduhin ko na doble makukuha mo sahod. Lugot sa akin si Vincent kapag hindi niya iyon ginawa. At siya nga pala iha, birthday ni Vincent sa Sabado. Ayaw niya magkaroon ng party. Mas gusto niya daw nasa penthouse ganapin ang birthday niya kasama ng mga kaibigan niya at girlfriend niya. Pwede bang hilingin ko sa iyo na samahan mong kaibigan mong sikat para mag-serve sa mga bisita niya? Mag-aakyat ang chef ng hotel ng pagkain sa penthouse niya at kailangan ko na mag-aasikas sa kanila. Huwag kang mag-alala sa sweldo mo at ako nang bahala doon. Pakiusap sa akin ni tita. Agad akong umuo dahil wala naman dahilan para tanggihan ko siya at naka-oo na din naman ako kay Kat na ako ang makakasama niya. Sige po tita, wala pong problema sa akin. Kahit po walang bayad ay buong puso ko po yung gagawin para sa inyo. Sabay ngiti at kindat ko kay tita kaya napatawa naman siya. Pagtapat namin sa kanto ay agad na akong bumaba. Excited na akong iuwi ang mga groceries na pinamili namin. Sa wakas mukhang magkakalaman na din ang bulok naming ref. Matapos ibaba ng driver ni Tita Claudia ang mga box ay muli ako nagpaalam kay Madam. Babay po tita, ingat po kayo sa pag-uwi. Malakas kong sigaw habang kumakaway sa kanilang sasakyan na papalayo. Oh, big time. Sino naman kayang mayaman na nabudol mo? Narinig kong sabi ni Boninay sa akin likuran. Oh, inggit. Palibas ay wala kang mabudol na mayaman. Tantanan mo ako Boninay kung ayaw mo na ma-real talk sa akin. Pagbabanda ko sa kanya. Kotang-kota na ako today. Baka gusto mo na ikaw naman ang kumota sa akin nang makumatos ka. Muli ko pang sabi sa kanya. Taray, ang tapang, kala mo kung sino ng bigatin. Nagkaroon lang ng trabaho, kala mo mayaman akong umasta. Muli niyang sabi. Iyo kitang patulan ngayon. Pero kung pinipilit mo ako, pwede naman kitang pagbigyan. Lumabay ka, baka isumbong kita tungkol sa sugar daddy mong madyundana na kagaya mong amoy lupa. Kala mo wala akong alam? Wag ako Boninay, ang sangsang ng amoy mo, umaalingasaw. Kaya wag kang magmalinis at baka madulas ako sa tatay at maisumbong kita. Matari kong sabi at biglang namutla si Boninay. Para siyang binuhusan ng suka at hindi na muling nagsalita. Kaya naiwan akong tawang-tawa dahil sa kanya. Third person POV. Masayang-masayang pamilya ni Sabrina dahil sa dala niyang groceries para sa kanila. Naku anak, pagkarami-rami naman ito. Baka naubos na ang buong sahod mo sa pagbili ng mga ito. Sabi ng kanyang ina. Ate, totoo bang nakikita ko? Atin ba lahat ito? Hindi rin makapaniwalang tanong ng kanyang kapatid. Anak, baka naman inuubos mo lahat sa amin ang kinikita mo. Magtira ka din sana para sa sarili mo. Huwag mo kaming alalahaning masyado. Kaya pa naman namin ang mga sarili namin. Malungkot na sabi ng kanyang ama. Tay, Nay, huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako ang nagbayad ng lahat ng iyan. Si Madam po, yung may-ari ng hotel na pinagtatrabahuhan ko.
Sobrang bait niya po at hindi po mata pobre kagaya ng ibang mayayaman. Nagpasama po siya sa akin sa mall kaya po siya din ang namili ng lahat ng ito. Masaya niyang sabi sa kanyang pamilya. Ganoon ba anak? Pakisabi sa madam mo, marami salamat sa tulong. Matagal-tagal na natin itong stock. Pwede na nga tayo magtayo ng tindahan. Masayang sabi ng kanyang ina. Nay, gusto niyo po ba magkaroon ng kahit maliit na sari-sari store lang? Kahit dyan sa labas lang ng bahay? Para kahit papaano may araw-araw kayong kita kahit maliit lang? Tanong ni Sabrina sa kanyang ina. Habay, oo naman anak. Maganda ngang ideya iyan. Nandito naman ang tatay mo at kapatid. Pwede silang magbantay ng tindahan kapag may labada ako. Sayang din ang papiso-piso nating kita kapag may tindahan tayo. Sagot ng kanyang ina. Sige po, Nay. Titingnan ko po kung magkano magiging sahod ko bukas. At kapag kasya po at may tira, magpapagawa po tayo ng maliit na sari-sari store mo dyan sa labas. Para hindi na po tayo nag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng gamot ni tatay at Joey. Nakangiti niyang sagot sa kanyang ina. Dahil gabi na din ay nagpaalam na siya at pumasok na sa kanyang silid. Bago mahiga ay kinuha niya muna ang kanyang tuwalya at lumabas sa kadiretso sa kanilang banyo. Iisa lang ang banyo sa bahay nila kaya kailangan niya pa lumabas ng kanyang silid para gumamit dito. Ilang minuto lang din ang itinagal niya at muli na siyang bumalik sa kanyang silid at umupo sa kanyang papag. Napakasaya niya ngayon dahil nakita niyang masaya ang pamilya niya. Sila lang naman ang nagbibigay ng kaligayahan sa dalaga. Habang nakahiga siya ay inaalala niya ang mga kamalasang nangyari sa kanya kanina. Mabuti na lamang at dumating si Madam kung hindi ay ligwak na talaga siya sa kanyang trabaho. Totoo kaya yun? Gagawin doble ang sahod ko bukas? Tanong ni Sabrina sa sarili niya. Sana naman wag akong pag-initan ni Vincent bukas. Sabrina, kailangan mahaba ang pasensya mo bukas at huwag ka nang sasagot. Ang lakas pa ng loob mong mag-resign eh, wala ka namang ibang mapapasok ang trabaho. Kastigo ni Sabrina sa kanyang sarili. Pinikit niya na ang kanyang mata dahil nararamdaman niya na ang pamimigat nito. Nagising siya dahil sa tilaok ng mga manok. Pagtingin niya ng oras ay alas 5 na ng umaga kaya bumangon na siya. Umupo muna siya at nagdasal para magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap nila sa araw-araw. Matapos magdasal, hawak ang tuwalya ay naglakad na siya palabas ng silid niya. Nakita niya ang kanyang ina na abala sa pagluluto ng almusal. Good morning po, inay. Masigla niyang bati sa kanyang ina. Good morning din anak. Ang aga mo naman yatang magising ngayon. Gusto ko po kasi pumasok na maaga at bigyan yung head ng security ng groceries. Pasasalamat dahil sa pagtulong niya sa akin. Sagot niya sa kanyang ina. Mabuti yun anak. Kahit paano mabigyan mo din siya bilang pasasalamat ba? Masaya naman nasagot ng kanyang ina. Umupo na si Sabrina sa lamesa para mag-almusal. Inaya niya na din si Aling Celia para sabayan siya sa pagkain. Masaya silang kumain ng almusal habang nagkukwentuhan. Nasabi na din ni Sabrina na baka balit siya sa pag-uwi dahil magsa-sideline siya bilang serbedora sa birthday ni Vincent. Sabado nga pala ngayon at mamayang gabi ang birthday party ni Vincent sa kanyang penthouse. Bago mag-alas 7 ay umalis na si Sabrina sa bahay nila. Nakasalubong niya si Kat na papunta sa tindahan. Sabrina, yung sideline natin ha. Mamayang gabi na iyon. Kita na lang tayo doon sa hotel para hindi ka na umuwi dito. Sabi ni Kat sa kanyang kaibigan. Sige, hihintayin na lang kita mamaya sa hotel. Ano nga pala susuot natin? Meron bang damit na kailangan isuot? Tanong ni Sabrina. Sabi ni Madam, dahil puro lalaki daw ang nandoon, halos ay okay na ang white t-shirt at maong pants para hindi naman tayo mabastos. Muling sagot ni Kat. Ako na bahala sa isusuot mo. Nagbigay naman si Madam ng pera pambili ng white t-shirt at pantalon. Papahiramin na lang kita. Nagpaalam na si Sabrina kay Kat at naglakad na ito papuntang sakay ng jeep. Ilang minuto lang ang hinintay niya at nakasakay na siya ng jeep. Para po Manong! Sigaw ni Sabrina. Pagbaba niya ay agad siyang pumunta sa main entrance. Good morning po Kuya Romy. Bati ni Sabrina sa head security. Ikaw pala Iha, kamusta ka? Balita ko may nangyari daw gulo kahapon. Opo Kuya, akala ko nga po mawawala na ako ng trabaho. Wala naman po akong kasalanan. Masyado lang nag-hysterical yung Pinay at pinahiya ako. Sinabi na nga nung kanon na wala akong kasalanan pero pinipilit pa doon ng Pinay. Ayun, pinagbabayad ako ni Sir Vincent ang bill na kinain ng mag-asawa. Biruin mo kuya, sila ang kumain sa sweldo ko ikakaltas. Kaya yun, sabi ko magre-resign na ako. Mabuti na lang po at dumating si Madam Claudia. Kaya yun, kinausap niya si Sir Vincent na huwag akong kaltasan. Masayang kwento niya kay Mang Romy. Mabuti naman iya kung ganoon. Sa susunod, magdodoble ingat ka na sa trabaho mo ha. Alam mo naman, ang mga taong pumapasok sa hotel na ito ay hindi basta-basta.
Hindi din pare-pareho ang ugali ng tao. Kaya mag-iingat ka na lang sa susunod. Paalala ni Mang Romy kay Sabrina. Iniabot na ni Sabrina ang regalo niya kay Mang Romy at tuwang-tuwa ito. Sa lahat daw ng natulungan niya ay bukod tanging si Sabrina lang daw ang nagbigay sa kanya. Kaya labis-labis ang tuwang nararamdaman niya ng mga oras na ito.